Hello guys, so welcome back to my channel. Ito ang Bulakenyong OFW, and this video specifically ay matagal ko na siyang gustong gawin pero hindi ko siya magawa-gawa for I don't know of what is my reason. Siguro procrastination kaya hindi ko siya nagawa, but this is going to be a very quick video. My advice or my thoughts kung paano makasave, makaipon sa Dubai o sa abroad in general. Kahit saan ka man nandoon, sabihin mo man na malaki ang sweldo mo, pero kung hindi ka nag-iipon at gastos mo ng gastos, ginagastos mo lahat ng sweldo mo dahil gusto mo mapasaya yung sarili mo, I think it's gonna be a wrong decision. Hi guys. Inom tayo. Based on my experience, ako for several years wala akong ipon. I have to admit na okay yung sweldo ko. Nakakaipon ako, but nagagastos ko for, alam mo yon, parang sabik ka. Marami kasing reason bakit hindi ka nakakaipon. It's either sabik ka dati sa ganong buhay, sabik ka sa mga ganong bagay, or sa ganitong bagay na hindi mo nakukuha before, and then now that you have the opportunity to get it, to buy it, to spend your money, without thinking na, oh, meron pa ba akong pera bukas? Meron pa ba akong pera next month? What about in my future? Parang pag hindi mo yan naisip, hindi ka makakaipon. The bottom line of this video, para makaipon ka is either, sabihin natin na maliit yung sweldo mo, but ando naman meron kang libreng bahay, libre kang transportation, libre kang food, or meron kang mga libre, tapos parang ginagastos mo pa rin yung pera mo sa mga walang kapararakan, walang mga saysay na bagay, na instead na makaipon ka kahit maliit lang, at the end of the day wala kang naiipon kasi nga hindi mo sinesave yung pera mo na pwede mo namang isave. And then at the end of the day magsisisi ka na lang, marirealize mo na lang na wala pala akong ipon. So I think that this is my piece of advice sa mga bagong pupunta sa abroad. Okay, may experience nyo yun, may excite kayo, bibili nyo to, bibili nyo yan, but think about the whole benefit para sa inyo. Kailangan nyo ba talaga siya? Kung hindi nyo talaga kailangan, ipunin nyo na lang yung pera nyo, and then kung meron talaga kayong extra at the end of the day, tsaka kayo bumili ng mga bagay. And then for that attitude, for that practice, makakaipon kayo. Pwedeng maliit pa lang sa simula, in the long run makakaipon at makakaipon kayo ng malaki. Mabigla na lang kayo, meron na pala kayong ipon na ganito na halaga na hindi nyo inet. So yun, so para sa mga bagong mag-abroad, mag-ipon kayo, samantalahin nyo yung pera nyo na ipunin. Of course, pasayahin nyo yung sarili nyo, but dapat may limit. Okay? So this is it. Thank you very much for watching. Bye-bye. Hi guys.